Sa gitna ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea ay hindi din matapos-tapos ang mga nakakagimbal na bombahan na nagaganap sa Middle East sa pagitan nga ng Israel at mga karatig bansa nito. Isa nga ang Houthi sa mapagpasa hanggang ngayon ay wala pa ring habas sa pag-atake sa mga naglalayag patungong Red Sea. Alam mo ba na nito lang ay inatake din ng Houthi ang barko ng China at pinaulanan ng mga ballistic missiles. So, ano nga bang nangyari at tila trinaydor ng Houthi ang China sa tagpong ito? At bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pang videos. At gaya nga ng rulings na ginawa ng Houthi sa Red Sea, ang sinuman at anumang barko na dadaan sa karagatang ito ay bobombahin nila, lalong-lalo na kung ito ay konektado, kaalyado at patungong Israel. Pero alam mo ba na may exemption pala ito? Nagkaroon pala kasi ng deal at agreement ang Russia at China sa mga Houthi na hindi nila idadamay ang mga barko nila at magkaroon ng safe passage patungong Red Sea at gayon din sa Gulf of Aden. Ngunit tila nakalimutan at tila trinaydor ang China sapagkat habang binabaybay ng barko nila o mas kilala bilang MV Wangpu na isang uri ng tanker ang Red Sea ay walang kaabog-abog na pinaulanan sila ng mga ballistic missiles. At dahil nga sa multiple attacks na ito ay nagliyab ang ilang bahagi ng barko. At ayon nga sa report ay naupulahan ang apoy sa loob ng 30 minutes at wala namang casualty na iniitala. Pero malaki ang naging epekto nito sa China dahil hindi na nila alam kung pwede pa nga ba nilang pagkatiwalaan ang Houthi sa mga deals matapos ang pag-ataking ginawa nila sa kanila. Sa ngayon ay wala pa ding inilalabas na rason ang spokesperson ng Houthi at nananatiling tahimik sa isyu na ito. Ayon sa mga kritiko, ay posibleng ang nag-offer ang Russia at maging ang China ng mga political-related backup sa Houthi, kung kaya't sumiwalat bigla ang sabuatan nila sa safe passage patungo nga sa karagatang ito. Pero tila nagkaroon ng aberya sa agreement sa pagitan ng dalawa. Natukoy na din kasi na maliban sa Iran, ay isa nga ang China sa nagfa-finance sa mga Houthi pagdating sa mga maritime attacks. At kung isipin mo, ay win-win situation talaga ang China dito dahil sa mortal na kaaway nila ang United States. At dahil sa galit din ng Houthi sa US, ay nakakasimpleng nakakaatake ang China pero hindi nga lang direkta. Alam mo ba na hindi lang tanker ng China ang inaatake ng Houthi? Bagkus, nakaranas na rin noon ang isang kilalang oil tanker sa Europa na kung saan ay pinaliyab din ng mga Houthi sa Gulf of Aden. Nang mamataan kasi ng mga Houthi na may isang barko na paparating sa kanilang kinikilalang Forbidden Lane, ay agad silang naghanda sa pag-atake. Nag-launch sila ng missile at wala talagang naging mintis dahil sa pinasabog nito ang isang bahagi ng barko. At taasan nga ding sinabi ng grupo na ito na silang nasa likod ng pagpapasabog at taas nung sinabi na ginagawa at patuloy nilang gagawin ang bagay na ito bilang ganti sa mga Amerikano at Briton sa pagsugod sa Yemen at pagpapakita din nila ng suporta sa mga Palestinian. At ayon nga sa leader ng Houthi na si Abdul Malik ay tila naging isang karangalan pa sa kanila na makalaban ng direkta ang United States, kung kaya't isang satisfying moment para sa mga Houthi kapag nasasapul nila ang mga target nila. At dahil nga sa naging insidente na ito ay nag-anunsyo na din ng ilan pang mga pinakamalalaking shipping lines at oil companies na suspendihin na muna
ang lahat ng biyahe sa pinaka-importanting maritime trade, which is ang Red Sea. Hindi na rin kasi talaga basta-basta ang nagaganap doon, sapagkat ang nagiging sistema ng mga cargo ship nitong mga nakaraan ay kailangan pa nila magkaroon ng convoy ng mga American warship upang i-intercept ang mga nagliliparang missile patungo sa kanila. Ngunit sa sitwasyon ng cargo ship na ito ay tila wala ngang nagawa kahit na may deal sa pagitan ng Houthi at China. At nito nga lang din, ito na marahil ang pinakamarami at pinakamalakas na puwersa na ginamit ng United States sa kanilang operasyon sa Yemen, sapagkat hindi lamang puwersa ng Amerika ang tumungo, bagkus nagsagawa sila ng isang joint force. Ito manamarahil ang resulta ng naging pagpupulong ng US at United Kingdom noong nakaraan. Sa joint force na ito ay kinabibilangan nga ito ng United States at United Kingdom, at nagbigay na din ng suporta ang Australia, Bahrain, Canada at maging ang Netherlands. At sadyang itong strike na ito na marahil ang pinakamalakas sa lahat ng aksyon na ginawa nila. Ayon nga sa report ay tinutugis na nila ang mga Houthis na marahil ay siyang mga naging utak sa araw-araw na pagpapasabog nila sa mga barko sa Red Sea. Malaking problema nga talaga ang naging epekto nito sa inasagawang paghaharang ng mga Houthi sa Red Sea, dahil ang bahagi kasing ito ng karagatan ay dinadaanan ng 50 cargo ships araw-araw. In short, naaabala talaga ang mga negosyo mula sa Asia patungong Europa. Kung kaya't habang mainit pa ang tensyon dito, ay gumagamit na ng mga kumpanya ng iba't ibang klase ng ruta, which is from South Africa ang nagiging ikot nito. At naway, matigil na nga ang ganitong kaguluhan dahil sa pag nagtagal pa ito ay maring madami ang maapektuhan nito. At ilan lamang yan sa may impormasyon ukol sa pag-ataking ginawa ng Houthi sa China